Yun na to. Disclaimer lang tayo mga kapatid, the videos used in this live stream are publicly available. All commentary, assessments, evaluations, and opinions are provided solely for discussion and educational purposes based on the context of the video. I am not a lawyer and nothing I say should be considered legal advice. If you need legal advice or assistance, please consult a qualified lawyer practitioner directly. I am not responsible for any comments, opinions, or statements made by viewers in the live chat. If you enjoy the stream, please don't forget to like, share, hype, subscribe, and hit the notification bell to stay updated with future live streams. Thank you for your support. Okay, pikaw ano ba naman nag-YouTube? Okay, totoo ba yun? Mababasura lang daw demanda ni Kuya Bal sa Davao. Well, not really. If you have a address. Pag may address ka kasi kung may address ka kasi sa mga city na yan, sa mga lugar na yan, okay lang yun. At like me, okay, taga-probinsya ako, may address ako sa Manila, I can still file a case in Manila. Yun kasi yung ano dun importante dun basta meron kang address na doon ka tumitira din, pwede. Hindi, bakit naman? Ang aga naman nila magbigay ng ano nila. Hindi wala pa nga, hindi pa nga nag-uumpisa Hindi pa nga nag-uumpisa ang ng proceedings 'di ba? Nandoon pa lang sila sa filing Tapos ngayon basura na kaagad, ang tatalino ano. Tatupagin muna nila yung kaso nila. Alright, real talk kasi sigali. Okay, Miss Marilyn Chang, natupagin muna nila ang kaso ni BSM laban sa Antay. Gracie Vlog, tingin ko kinukontak ng mga Antay ang pamilya. Ganun naman lagi sila. Well, totoo naman yun. Kasi dati nga, di ba, kay Bombay, ganun din yung ginagawa nila noon. Hawak nila, may kontak sila. Iniwanan naman nila, kawawa naman. Okay, dito na tayo mga kapatid, mag-uumpisa na tayo. Okay, ang gagawin ko, hindi ko siya masyadong anuhin. Pero bago natin umpisahan yan, dito muna tayo sa pabahay issue. Pabahay issue. May picture ako dyan yung timestamp. Bago natin umpisahan kay Madam MC, dito muna tayo. I-start muna natin dito sa pabahay para mas maganda ang topic natin. Okay? Yung status of housing project kasi yun ang una, yun kasi yung una natin sa natin thumbnail. Yung housing project muna tayo dito. Okay, actually wag niyo masyadong pansin. Clickbait lang yun yung ano ko kay Kalinga Prab yung silent ano ba yun? Yung thumbnail ko, nakalimutan ko. Wait lang Yung thumbnail ko, yung Rob Secret Plan, sa tiles magsisimula. Okay? Yun ay ano lang yun. Pero doon sa live niya, ay sa video niya, sinabi naman niya doon na tutulong siya kung bakit kasi sinabi yung Rain ba yun? Rain? Tutulong siya doon. Maliwanag naman doon sa vlog ni Kalinga Prab na willing siyang tumulong or tutulong siya in case na napending yung budget ng bahay ni Joy. Sabi niya, iuwi daw lang dito. I-ano ko konti okay. Para pupuntaan na. Kailangan mabilis. Kaya yung mga na-screenshot ko dyan na ano mga nag-message? Yan, mga pinaparating. Ay, bakit nawala na? Malayo na. Wait. Pupuntaan na. Kailangan mabilisan to. No? Kailangan. Uuwi pa alam ko, uuwi ng September. Kailangan agad-agalin na natin at asikasuhin na kaagad yan. Ano kaya tinutukoy niya ditong pupunta siya, uuwi ng September? May uuwi ba ng September? Okay? Sabi niya ganon. Ano mga nag-message? Yan, mga pinaparating.
Yung mga nagme-message daw. Kaya asikasuhin agad natin. Kasi uuwi yan eh. Kaya kasabay, may sasabi tayo. Sabay-sabay na yan. Yung mga nanira sa atin. Kung si Kuya Bal ay magkakaso, ako rin. Oo, sabay-sabay na daw. Kung mayroon daw magkakaso, kung si Kuya Bal daw ay nagkakaso, siya rin daw magkakaso, sabi niya. Okay? Makinig kayo, 8:41 yon. 8 minutes and 41. Isurat mo. Isurat mo. So, sorry, nag-Ilocano ako. Isulat mo, madam. Para meron kang reference, para hindi mo napanuurin lahat. Okay. Ako rin. Kasuhan din natin yung mga lahat ng naninira, ng mga walang katotohanan. Lalo na dito sa UK, yung pag-usapan pa sa social media ganyan na puro Oo, talaga? Uy, lahat daw ng naniniras ka, uy, hindi kita sinisiraan, Sinasagot ko lang yung mga sinasabi mo. Ikaw, rebuttal yun, maliwanag. Okay? Ikaw, lalo. Lagot ka, Super Mario. Isa ka doon, lahat daw. Lahat. MC, ang uuwi daw. Uuwi ka ba, Madam MC? Lahat daw. Pati yung mga nagko-komento. Uy, grabe, dami niyo na. Uy, ang mahal ng ang mahal ng acceptance fee at lawyer's fee dito sa abroad, Kukulangin yung sweldo mo sa isang buwan na pambayad. Kakamot ka talaga. Yung Makati, ay kahit walang, ng tawag to, ang tawag dito, kahit hindi Makati, napapakamot ka. Yung Makati, mapapakamot ka. Kung kakasuhan niya lahat. Kasi ang sabi niya dito, ulitin natin para ulitin natin, 8:41, nakikita niyo 8:41 yan. Tinataas ko kasi Ay! pupuntaan na. Kailangan mabilisan to. No? Kailangan. Uuwi pa, alam ko, uuwi yan ng September. Kailangan agad-agarin na natin at asikasuhin na kaagad yan. Ay, kakasuhan na makakasuhan na lahat. Ang dami na. Ay, Diyos, kakasuhan lahat. Marawan din family. Ay, naku. Ano mga nag-message? Kaya asikasuhin agad natin. Kasi uuwi yan eh. Asikasuhin daw niya agad kasi uuwi yan. Uuwi yan, kaya kasabay. Sabay-sabay na yan. May kasabay, may sabay-sabay tayo. Sabay-sabay na yan. Sabay-sabay na yan. Very confidential. Pakita natin yung mukha niya. Ganyan lang yan, Kasi ay, Attorney Puloy. Okay, Kita niyo yung face reaction niya. Di ako tumatawa, natatawa. Yung mga nanira sa atin. Natatawa lang ako dito sa comment ni Super Mario at si Marilyn Chang. Sabay-sabay na yan, yung mga naninira sa atin. Kung si Kuya Bal ay magkakaso, ako rin. Kuya Bal, kung si Kuya Bal ay magkakaso din, ako rin, sabi niya, ako rin. Ako rin. Kakasuhan din natin yung mga lahat. Kakasuhan din natin lahat, yung mga lahat. Hindi nga nyo napapatuloy yung bahay ni Joy? Sa'yo rin ng galing na sinabi mo, Marami din pinaggagastusan. Ngayon kakasuhan mo lahat-lahat, ang dami niyan. Sige, Miss Nora. Thank you. Di ba? Hindi nga tapos yung bahay ni Kuya tuloy. Hindi mo nga mapatapos yung bahay ni Joy. Tapos ngayon kakasuhan mo lahat yung mga sa'yo. Nagre-reaction sa'yo at nagko-comment sa'yo. Pambihira. Talaga naman. Ikaw na si Super Noli. Hindi na ikaw si Bro Noli. Ay, Diyos ko Lord. Naninira ng mga walang katotohanan. Mga naninarang, walang mga katotohanan. Super Adoro Ortiz, kaya niya yan, Miss MP, VIP sponsor nga niya. Ay, maniwala naman kayo. Maris Domingo, hello po. Bukal mo. Ay, Diyos ko Lord, ang dami pa naman yan. Lalo na dito sa UK, Lalo na sa UK. Bakit? Sa UK lang ba? Hoy, pagdating sa social media, walang pa UK, international yan, lalo na sa Pilipinas kasi may batas ang cyber libel. Oo, be. Ay, si Atty. Wendell Puloy ang Mindanao ang makaharap niya, si Dioli. Baka, ay galon. Meron palang, ay nako, Dol Mylax kwento yan. Ano yan? Dol Mylax, yung sa sa pagtataiba yan, pabira.
social media ganyan na puro lalo na pag, ano yun pagbibintang na pagnanakaw. Oh, lalo na daw yung pagbibintang ng pagnanakaw. Sino bang nagbintang dito ng pagnanakaw? Bakit nyo naman kasi binibintangan? Pambihira naman kayo. Pambihira naman kayo. Ay, nako. Be nice naman kasi. Be nice to bro knowledge. Sobra naman pinagbintangan. Ay, pambihira naman, oh. Ay, may kalalagyan ka na. Ay, ano daw. Pagbibintangan na pagnanakaw, abay may pagkalalagyan ka na. Oh, yan warning yan. Warning, winawarningan kayo ni Kayon Noli kung sino yun Hindi ko naman pinagbintangan yan. Hindi ko naman pinagbintangan yan. Itong mga sinasabi lang naman niya yung inaano ko dito, ina-analyze ko. Kaya nga ako nagdi-disclaimer Nako, yung napaubo pa. Joy Castillo, shoutout po at kay Rowena Labiaga, Senator La Cruz, Gila Kawaling, Ricardo Nagayo. Bahay nito ni Joy hindi matatapos, question mark. Bahay daw ni Rosemary Parani, Lourdes Bautista, Virginia, Kapis. Lagayan ako po. Meron ng reaction si Doc Lam sa kanyang live Meron daw nagpaabot na nangolekta. Yung daw 5,000 ay naibulsa pa ni Nico. Pero daw nagpaabot daw. Hindi naman siya sigurado. Napanood niya ba to? Naibulsa daw sa live ni Dr. Lab. Alam ko sino yung Team Manas na sinasabi niya? Ang Team Manas. Marami kasi siyang mga binabanggit hindi ako relate sa mga pangalang binabanggit. Marami daw binabanggit ng Team Manas. Hindi daw siya related. Pangalang binabanggit. Bihira Binabanggit niya kung sino-sino yung merong Team Manas. May shoutout po kay Tita Ellen. Ay, Okay. So dito naman tayo sa he reiterates and his preparation later in okay, ito. Saan na? Ito na, malapit na. Bakit ka po magalit? Hindi naman ako galit kahapon Kayo naman, nag-alam na yung akin. Ibig sabihin, time's up. Basahin ko muna si Tep. Sana maintindihan niyo si Bro Noli kung bakit kami umalis, umiiwas lang din po si Bro Noli sa gulo, pero yung pabahay kay Joy, tatapusin. Mother Son, sana maintindihan niyo rin si Bro Noli. Hindi, nabasa. Mother Son, lahat po free mag-reaction kay Beyonce, welcome niya lahat, pati Baser, parang kapeso lang. Yes po, ano po. At mabait din po naman si Beyonce, ano po. Wala naman pong 117. Bakit? Okay. Bakit ka po magalit? Hindi naman ako galit kahapon Kayo naman, nag-alam na yung akin. Ibig sabihin, time's up. Basahin ko muna si Tep. Paano natin yan? I-report na natin yan sa FPD. Punta ako ng konsul. Ito. Ito yung sinabi niya. Itong 1 hour and 19 minutes and 34 seconds, dito po niya sinabi na pupunta siya sa konsol. Re-report ka daw sa konsol. Dadalhin daw yung reklamo niya, dadalhin sa konsol. Sa Philippine Embassy. Okay, Philippine Embassy. Ulit. Ulit natin Okay. Ayaw na. Ay, nag-loading na tuloy. Nag-loading na. Ay, naglo-loading. Paano natin yan? I-report na natin yan sa FPD. Punta ako ng konsul. Okay. So, sinasabi niya, i-report na raw niya sa konsol. Sabi niya ganon. Pupunta siya sa konsol, makikipag-usap. Sa Pacoron at nag-email na ng letter. Yung aking email na daw ng letter. Yung lawyer para diyan. Lawyer daw niya para diyan. Sabi mo, punta ka na sa konsol. Punta ka na daw sa konsol. Ba't sa konsol? Sige po, babay na po. At ako'y nagmamadali rin. God bless po sa inyong lahat at maraming nagmamadali din daw siya. Okay? So, dito niya sinabi na i-report kayo sa konsol. Ay, nako. Ayun, i-report kayo sa konsol. I-report, di ba ka nagpapanira? Ewan ko, hindi ko naman alam kung sa konsol kayo, sama mo, Pedro Pindong. Ay, ito. Itong 2 minutes and 53, ito minamention niya si Marilyn Chang Ito. So, palipad, binulsa ko raw. Sabi nitong si Marilyn Chang. Marilyn Chang! Ito, 2 minutes and 53. Sulat mo yung timestamp para mabilis ka. 2 minutes and 53, sinabi niya rito, 2 minutes and 53. Okay. Pati yung So, palipad, binulsa ko raw. Sabi nitong si Marilyn Chang. Ikaw pala ang nagsabi, Marilyn Chang. Ikaw pala. Ikaw pala yung nagsabi. Ay, ang bihira ka talaga. Ikaw pala yung
sinasabi. Ikaw pala ang salarin dito eh. Magimba nga. Dali ko pambira. Natatawa talaga ako dito. Marilyn Chiang, ikaw pala ang ano dito, principal. Ikaw pala yung principal. Ikaw pala ang nag-accuse eh. Pambira ka talaga oh. Marilyn Chiang, binulsa. Ito na, visit ka. Sumagot ka doon sa comment. Bagay na bagay magkasama itong si Marilyn Chiang. Oh, saka yung sumagot ka daw sa comment. Mahirap ka daw kasama. Marilyn Chiang, magkasama ito. Sabi niya, bagay na bagay magkasama itong si Marilyn Chiang at saka si... Sino yun? Isang member ng Team Baliw? Isang member ng isang Team Baliw. Sino ba yun? Yung Team Baliw daw. Ay, binulsa mo yan. Ano nga itong nakuhanan ng screenshot? Sino yung nakuhanan ng screenshot? Kinoment mo daw. Kinoment mo pala. Nakuhanan daw ng screenshot. Buti daw nakuhanan ng screenshot. At naipasa sa akin? At naipasa sa kanya. Meron siyang meron siyang designated na tagabantay. Pambihira ka talaga. Pati ako na, alam niyo, masayang-masaya ako kasi nanalo kami sa casino kagabi. I just Lord. At mag-iimbestigahan pa raw yung palipad. At mag-iimbestigahan pa raw. At yung palipad. Saan napunta ka ba naman? Ang kapal ng mukha. Wala silang mga... Kung saan napunta, ang kapal ng mukha. Ang kapal daw ng mukha mo. Makapal daw yung mukha mo. Makapal daw yung mukha mo. Hoy, Marilyn Chiang, makapal daw yung mukha mo. Pabihira talaga. Ay, naku po. Ay. Malapit na ako matapos Malapit na ako matapos. Wait lang. Pagkatapos kong i-ano lahat itong timestamp kay Marilyn Chiang, magtatapos na ako. Magbibigay lang ako ng aking dito. Pero hindi yun legal advice Tungkol doon sa sa embassy, sa Philippine Consulate Embassy. Maambag, ano? Itong dalawang ito, ang kapal ng mukha. Ang kapal daw ng mukha nyo. Wala na silang mga ambag. Wala daw kayong ambag. Itong dalawang ito, kapal daw ng mukha niyang dalawa. Oy, kapal daw ng mukha nyo. Bakit mo naman kasi sinabihan na scammer? At binulsa. Kayong dalawa daw, bagay daw kayo magsama nung Team Baliw. Sino ba yun? Yung sinasabi niya. Na ginagawa natin pabahay, ano? Sa mga ginagawa nilang daw pabahay, wala naman pala kayong ambag. Bakit mo kasi sinabihan? Bakit mo kasi sinabihan na na binulsa niya yung pera, pati yung mga palipad, papaimbestigahan mo daw. Oh my goodness. Sabi ni Marilyn Chiang. Marilyn Chiang. Talagang sa'yo naka-address to. Ginagawa ng pabahay. Ayan. Sabi ni Marilyn Chiang. Tingnan nyo. pinapakita niya. Sabi ni Marilyn Chiang. Nasaan ba yan? Binabasa niya. Hinahanap niya. Teka lang. May screenshot ba yan? May screenshot daw. Yan, dire-diretso na tayo sa ating pag-uusap. Ay, grabe. Kuya naman, dapat naka-prepare na kaagad yun. Dapat yun ang una sa listahan mo. Pag ganun, huwag ka nang maghanap-hanap po. Pigan na. Sino ba yung Team Baliw? Kasi kailangan ito, nasampulan. Tamang-tama, uuwi ka ng Tama-tama daw. Sabi niya, hindi niya mahanap yung screenshot, mga kapatid. Hindi niya mahanap. Hindi niya mahanap yung ebidensya niya. Ay, Diyos ko, dapat nakaprepare. Mabihirap. Gumigilid yung aking luha sa gilid ng mata ko. Uy, Diyos ko, Lord. Yung mga comedy pala itong mga ito. Mga komedyante. Mga komedyante. Ay, Diyos ko, Lord. So, kayo, sabi niya, anong oras na nagugutom na ako? 10:13 na. So, hindi niya mahanap. So, sabi niya rito, kasi kailangan ito, masampulan. Tamang-tama, uuwi ka ng Pinas. Uuwi ka daw ng Pilipinas. Tama ba yun, madam? Pilipinas, sa airport pa lang, harangin ka na, Marilyn. Tamang-tama, uuwi ka sa Pilipinas. Yung airport pa lang, haharangin ka na. Marilyn Chiang. Nabasa mo? Sabi niya, sa airport pa lang, haharangin ka na, Marilyn Chiang. Okay? Meron akong magandang sagot dito.
Ito kasi pinag-aaralan ko 'to bago ako mag-ano, eh. Pambihira. No, nalulo sandali gumigilid yung luha ko sa katatawa. Katatawa. Wala akong ay, mabihira. Ay, Diyos ko Lord. Kasi eto may sagot ako diyan. Okay? May kasagutan tayo diyan. Okay? Ganito kasi yan, ha? Yung binitawan mo daw, ay, yung binitawan mo daw, yung binanawan mo daw, ay, yung mga naranasan nila sa, binabato nila. Oh my God. Okay, ganito yan. So yung sinasabi niya kasi, okay, ito yun in general, yung binanggit niya rito, napupunta siya sa Philippine Consulate ng Embassy at sabay-sabay yun na lahat yon dahil yung attorney daw niya, sumulat na daw sa Philippine Embassy. Pambihira naman, oh. In general, no. Hindi niya pwedeng gawin yon. Bakit? Okay, bakit? Bakit ba ako nakatingala? Nakatingala ako lagi. Iba ba ako lagi akong nakatingala eh. Okay, bakit? Natatawa ako dito sa mga comment nyo eh. Ito yun yung tinitignan ko. Pag nagbabasa ako, nakita ko baka sabihin nyo eh, akusahan nyo na naman ako iPad yan, iPad. Okay, iPad. Walang ibang ano yan. Walang, kabote. Walang ibang ano yan. Hindi, walang Google yan. Okay? Okay? So, ganito kasi. Tawa ako dito habang kayo nagko-comment eh. Kasi habang nakikinig ako, yung mata ko, nagbabasa. So, in general, no. A Philippine embassy does not have law enforcement authority over a U.S. citizen in the United States. Its role is diplomatic and consular, not that of a police or prosecutorial agency. Okay? So, ito kasi yung issue niya. If the issue is that someone on social media is accusing another person pocketing solicited donation or funds, makinig ka, mabuti Kuya Noli, okay? The Philippine Embassy may receive a complaint particularly if involves Philippine citizens, Philippine government matters or service connected to the embassy. See? So, the embassy itself generally cannot investigate, detain, or compel a U.S. citizen to cooperate simply because a complaint was made. If the allegation involved a possible crime within U.S. jurisdiction, such as fraud, the matter would ordinarily be referred to the appropriate U.S. law enforcement agency. If the alleged conduct occurred in the Philippines or involved Philippine law, Philippine authorities may investigate, but their ability to take action against a U.S. citizen depends on jurisdiction, applicable treaties, and where the person is located. Ganon ho yun. Kung saan yung taong nakatira, hindi yung Philippine Embassy ang mag-iimbestiga sa U.S. citizen. Wala pong jurisdiction. Ang Philippine Embassy, ang jurisdiction sa US citizen. Kasi ang ano ba ginagawa ng embassy, Philippine Consulate, 'di ba, maka-passport. Grabe ko. Hoy, grabe ka. Sorry kung hindi niyo masyadong naiintindihan niyo. Kung masyadong matigas yung dila ko Ha? Sensyahan niyo na. Okay? Ganun ho 'yon. Hindi yung So, hindi po yun Ito So, if the accusation is false and made publicly in social media, it could not also raise issues of defamation or other civil case claims depending on where the statements were made and which country laws apply. Hindi naman citizen si Marilyn Chang o sino man. Kayo talaga, yari kayo dyan. Okay, Marilyn Chang, ikaw yung naano niya dito okay?
So, ganito kasi yung mga tanong diyan. Pagdating kasi sa ano, so mali ho yung sinabi mo Kuya Noli, ewan ko kung sinong nag-advice sa'yo, okey? Hindi ako lawyer, pero kahit papaano alam ko naman 'yan kasi nagpupunta rin ako sa, DFA noon para magpa-ano ng complaint sa isang OFW na gumagamit ng, fraud, ng ibang, pangalan, mga gano'n. Si Marilyn Chiang, under yan ng US US government. Ha? Hindi hindi Philippines. Kasi US citizen siya eh. Hindi naman niya nakaduwal. Nakaduwal ka ba? 'Di ba? Hindi naman yata nakaduwal yan. Okay? So, para maintindihan natin ng maayos trinanslate ko to ng Tagalog, okay? Sa pangkalahatan, hindi ang embahada o konsulada ng Pilipinas ay walang kapangyarihan magsagawa ng investigasyon bilang law enforcement, okay? Laban sa isang mamamayan ng Estados Unidos na nasa loob ng Estados Unidos. Ang kanilang tungkulin ay diplomatiko at konsular, hindi bilang pulisiya o taga-usig. So kaya lang naman dito yung mga Philippine Embassy sa iba-ibang bansa, okay? I-include na natin yung iba-ibang bansa. Kaya lang yung mga Philippine Consulate nandito sa iba-ibang bansa, nasa UK, nasa US, nasa Hong Kong, nasa Singapore, nasa Saudi, ang kanilang tungkulin laang ay isang diplomatiko at konsular. Ha? Kung ang issue ay may isang taong nag-aakusa sa social media na may ibinulsa o pinersonal ang mga nilikom na donasyon o solicited funds, okay? Maaaring tumanggap ng reklamo ang embahada o konsulado ng Pilipinas lalo na kung may kinalaman ito sa mga mamayang Pilipino. Hindi naman Filipino citizen na yan si Marilyn Chiang. Hindi yan Philippine citizen. Okay? Sa mga Pilipino lang, sa mamamayang Pilipino. Usapin may kaugnayan sa pamahalaan ng Pilipinas o mga serbisyong konsular. Okay? So, yun ang maliwanag na na elemento ng punta mo sa konsular ng DFA. Okay? Ang isang elemento para ma-admit, okay, para magkaroon ng grounds o merito o elemento yung pagpupunta mo sa embahada ng Pilipinas ay dapat ang elemento nun ay maaaring tumanggap ng reklamo ang embahada o konsulada ng Pilipinas lalo na kung may kinalaman ito sa mga mamamayang Pilipino, okay? Mamamayang Pilipino, alright? Mamamayang Pilipino usaping may kaugnayan sa pamahalaan ng Pilipinas o mga serbisyong konsular. Hindi naman yan si Marilyn Chiang. 'Di ba? Hindi ka naman 'di ba? Pilipino citizen ka ba? Gayunpaman, hindi maaaring magsagawa ng sariling investigasyon, mag-utos, magpatawag o pilitin ang isang mamamayang ng US na. Okay? Hindi mo pwedeng pilitin yung isang mamamayan ng isang US na makipagtulungan dahil lamang sa may naghain ng reklamo. So si Marilyn Chiang, pwede niyang i-ignore yan. Hindi mo siya pwedeng pilitin. Okay? Kasi nga, isa na siyang US citizen. Okay? Kung baga, hindi na siya Pilipino. Okay? Kung ang alegasyon ay may kinalaman sa posibleng krimen na naganap sa Estados Unidos gaya ng panloloko o fraud, okay? Ang usapin ay karaniwang saklaw ng mga naaangkop na otoridad sa US, hindi ng embahada o konsulado ng Pilipinas. Okay? Kung fraud yon, panloloko, fraud. Yung mga pag-falsification, mga ganun, lahat. Okay? Yun. Kung ang sinasabing pangyayari ay naganap sa Pilipinas o saklaw ng batas ng Pilipinas, maaaring magsagawa ng investigasyon ang mga otoridad sa Pilipinas. Sa Pilipinas yun mangyayari. Okay? Gayunpaman, ang kanilang kakayahang gumawa ng hakbang laban sa isang mamayan ng US ay nakatipende sa jurisdiction. O ikaw na nandito si Marilyn Chiang, nasa UK ka. Okay? Ay nakakadepende sa jurisdiction ng mga umiiral na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. At kung
saan naruroon ang taong inirereklamo. So meaning, ang UK, Philippines, o ewan ko anong gusto, kasi ang binanggit mo, Pilipinas eh. For sure, hindi yan pupunta si Marilyn Siang sa UK. Kasi sa Pilipinas lagi ang pinupuntahan yan. So ngayon, dahil Pilipinas ang sinasabi mo, kailangan pa rin papairalin dito yung dalawang bansa, dapat pinapairal pa rin yung mga umiiral na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa at kung saan naroon ang taong inirereklamo, which is si Marilyn Siang ay nandito sa US. Ito ay hindi legal advice siya, pero ito yung ating pag-aaral sa video niya. Kung ang paratang sa social media ay hindi totoo at nakakasira sa reputasyon ng isang tao, maaari rin itong magbigay daan sa isang kasong sibil gaya ng paninirang puri, defamation. Depende sa batas ng Estados Unidos kung saan ginawa ang pahayag at sa iba pangkaugnay na pangyayari. So nakadepende pa rin sa batas ng Estados Unidos. O so ngayon, mag-hire ka ng lawyer dito sa US. Alam nyo, napakamahal ang ng US. Kasi meron akong case dati. Ang mahal, lagi akong nagpa-flight. Okay, lagi akong nagpa-flight. Ang mahal ng ticket, mga kapatid. Lagi akong nagpa-flight dati. Lagi akong pumupunta sa US para lang mag-attend ng hearing. Ang mahal ng lawyer. Pagtatawag mo, yung transcript, binabayaran mo, bawat page ng papel nila. Yung lahat may bayad, tatawag ka, magpa-follow up ka, may appearances. Dati nung ako, 250, 300 eh. Finale ko ngayong lawyer. Nanalo yung ng case ko. Ticket pa lang, ang mahal na nun. Pupunta ka dito? Pag-aaksayan mo ng panahon si Marilyn Siang? Mas malaki ang mawawala sa'yo. Diba? Paano kung niliquidate na ni Marilyn Siang lahat yung asset niya at pinangalan niya sa anak niya? Wala ka nang makukuha, wala kang mapapala. Kasi dito, usually ang mga lawyer dito, tinitignan nila muna yung merito ng iyong kaso bago nila tanggapin. Plus kung meron silang malelebi. Once na nag-start yung case, titignan nila, i-evaluate nila yung case, and then tatanggapin nila yung case mo. Ganun ang dito. Hindi nila tatanggamin basta-basta ang kaso mo kung ikaw ay talunan. Okay? Kasi ang hinahabol nila dito is civil case. Ang kasi defamation eh. Defamation pa rin. So papasok siya sa defamation. Ang hinahabol nila dito kung meron kang makukuhang malaki. Kung meron silang levy. Meron silang mapoprosen, magagarnis, which is yung properties, mga assets. Paano kung niliquidate niya yung niya? Ay, wala. Wala na. Yes, attorney is expensive, minimum rating. Yun lang, yung problema natin. Mahirap talaga ang US magkaso. Okay? Kasi once tatanungin nila yon, meron ba tayong property niya? Meron ba tayong makukuha? Kasi laging civil yan eh. Laging civil kasi. Okay? Yan ang binabantayan ng mga attorney dito. Yan ang gustong-gusto nila. Okay? Gustong-gusto nilang kasi, eto kasi, kailangan kasi, based on the facts, it is very unlikely that a Philippine embassy or consulate has legal authority in investigation or compel a US citizen is in the United States. Parang wala ho kasi dapat dito, kailangan natin malaman yung jurisdiction generally works, okay? A US citizen in the United States is a primary subject to the US federal, state, and local laws. A Philippine Embassy of Consulate is a diplomatic mission. It can receive complaint, forward formation of the Philippine authorities if appropriate. Kung appropriate lang, assist Philippine national with consular matters. However, it cannot subpoena a US citizen. Conduct criminal investigation. Uy, Marilyn Siang, malala ang mo dito. Pinangalaanan ka talaga. Ha? Yun yung doon. Yun ang hindi natin naiintindihan. Okay? Ay, Diyos ko Lord. Okay? Para maintindihin natin tatagalugin na natin. Ayoko ng hindi ko na i-English. Okay? Inaral ko. Hindi to Google Hindi mo to makikita sa Google. Alam niyo na kung saan ako kumuha ng pinakita ko na sa inyo eh. Pinakita ko na kung saan ako kumuha ng Okay?
Ang dami ngang cold cases ng crime cases, ilang decades na yan, finances. Ay, naku, natatawa talaga ako. Natatawa talaga ako dito. Naano ako dyan sa mga comment nyo, kaya tinatakpan ko para hindi ko mabasa para makapag-concentrate ako magsalita Tinatakpan ko. Tinatakpan ko talaga. Okay? Marami talaga siyang dito. Okay, habang tuloy natin. Kung ano-ano pinagsasabi mo sa live mo na walang katotohanan para lang sirain ako. Samantalang ikaw ang wala pisingkong paragdagan dito sa pabahay ni Joy. Ay, wala ka daw singkong binigay. Kung ano-ano daw ang mga sinasabi mo sa live mo para daw sirahan at tirahin siya. Pero samantalang ikaw ay wala kang singkong karagdagan dito sa pabahay ni Joy. Allah, wala ka naman palang binigay, madam. Kahit 5 daw, Sabi niya. Hindi ako nagsabi nun, Hindi ako nagsabi nun. Siya ang nagsabi. Wala ka daw 5 binigay. Tawa-tawa. Wala ka naman palang 5 kahit na binigay Wala ka daw 5 binigay. Tama ba yan? Wala ka naman palang 5 binigay? Yun ang sabi niya Hindi ko naman sinabi yun Hindi ko sinabi yun Siya ang nagsabi nun. Na wala ka daw 5 binigay. Wala. Ano ba ang naidagdag mo riyan? Nagbigay ka na nga ng 10K, binawi mo pa at ikaw makailang beses mo akong sinabihang huwag nyo nang ituloy ang pabahay kay Joy. Nagbigay ka daw ng 10K, binawi mo pa raw. Ikaw daw ang nagsabi na wag nang ituloy yung pabahay ni Joy. Ikaw pala ang kumontra dyan Ha? Ikaw pala ang kumontra dyan. Paano yan, madam? Nilalaglag ka ni Canoli, Paano yan? Ha? Ang dami niyang sinabi dito. Hi, Manang. Ay, naku. Gising ka ba, Manang? Ang galing ko yung full charge na. Ito. Pakinggan mo mabuti. Hanggang sa sinabihan mo pa, kailan kami magpapakamartir? Sinabihan mo pa daw silang kailan sila magpapakamartir. Meron din siyang allegation sa'yo, laban sa'yo. Meron siyang allegation laban sa'yo. Mo sabihan ako, kailan kayo magpapakamartir? Kasi si Joy, mga ganito sinabi sa mga sponsor. Tingnan mo kalukuhan talaga nito si Marilyn Chang. Tignan mo. Dahil sinabi daw ni Joy, na ganyan daw, may daw sinasabi si Joy sa mga sponsors. Pinaano ka niya dito, tignan mo ang kalokohan. Ito ang si Marilyn Chang, pinapalabas ka talaga dito na ikaw ay kumbaga ay inano mo lang. Parang ikaw yung kontrabida dito dahil sabi niya nang aaway sila, totoo yan. Ikaw pala yung kontrabida, ikaw pala yung nagsabi na ipatigil. Okay? Ikaw pala, pinapatigil mo pala. Yan isang nagsabi nag-CR ka? Naku, huwag kayong magpupuyat, kagaya ko. Lagi na akong puyat mula nung nag-umpisa tong YouTube na to. Kaya ka naubusan na ng kaibigan Naubusan ka daw ng kaibigan? Wala ka na daw kaibigan! Wala ka daw kaibigan? Pambihira ka na, bakit ka lang? So, ipagpapatuloy ko malapit na kay Marilyn Chang. Okay? So, itutuloy ko po yung kanina, yung tungkol doon sa Philippine Consulate, okay? Sa pangkalahatan, okay? Sa pangkalahatan, hindi. Ang embahada, konsulado ng Pilipinas ay walang kapangyarihan magsagawa ng investigasyon bilang law enforcement laban sa isang mamamayan ng Estados Unidos na nasa loob ng Estados Unidos. Ang kanilang tungkulin ay diplomatic o konsular, hindi bilang pulisiya. Ayan. So, yun po yung nakasaad sa okay? Hindi sila pwede. Okay? So, ito yung follow up doon sa sinabi ko nung una tungkol doon sa sarap ng tao. Kasi nakakatawa to. Natatawa kasi ako dito sa mga komento nyo. At saka itong mga habang nagbibigay kasi ako ng aking pagsusuri, pag-aanalisa, nakatingin ako sa screen, ayan Kaya sa tingin nyo, kasi ang comment nandito, kasi pag sa laptop kasi English, kaya nakatingin ako dito sa screen. Kaya dyan ako nakatingin. Okay? Kaya dyan ako nakatingin sa screen. Para nakaganon yung mata ko. Kasi dinitingnan ko yung mga sinasabi nyo. So ito yung follow up, para mas malinaw tayo
Okay? Ulitin ko sa pangkalahatan, hindi ang embahada o konsulado ng Pilipinas ay walang kapangyarihan magsagawa ng investigasyon bilang law enforcement laban sa isang mamamayan ng Estados Unidos na nasa loob ng Estados Unidos. Ang kanilang tungkulin ay diplomatiko at konsular, hindi bilang pulisya o taga-usig. Okay? Kung ang issue ay may isang taong nag-aakusa sa social media na may ibinulsa o pinersonal ang mga nilikom na donasyon sa solicited funds, maaaring tumanggap ng reklamo ang embahada ng konsulada ng Pilipinas, lalo na kung may kinalaman ito sa mamamayan ng Pilipino, sa pamahalaan ng Pilipinas o sa mga serbisyong konsular. Gayunpaman, okay, pwede rin tumanggap sila ng pwede silang tumanggap ng reklamo ng embahada o konsulada ng Pilipinas, lalo na kung may kinalaman ito sa mamamayan ng Pilipino. Okay? Kung may kinalaman, ang tanong, Pilipino ka ba? Baka hindi ka na Pilipino. Baka ano ka na dyan. Citizen ka na dyan sa, di ba? So, gayon pa man, okay? Ito yung gayon pa man, ang embahada o konsulado ay karaniwan walang kapangyarihan. Wala pa rin kapangyarihan, pwede lang silang tumanggap, pero wala silang kapangyarihan. Okay? Gayon pa man, ang embahada ng konsulado ay karaniwang walang kapangyarihan magsagawa ng investigasyon o magdetain, pilitin ang isang mamayan ng US na makipagtulungan dahil lamang sa may naghain ng reklamo. So wala pa rin kapangyarihan ng Pilipinas, ng konsular ng Philippine Embassy. Kung ang aligasyon ay may kinalaman sa isang posibleng krimen na nasaklaw ng jurisdiksyon ng Estados Unidos gaya ng pandaraya, fraud, ang usapin ay karaniwang ipinaubaya sa naaangkop na ahensya ang pagpapatupad ng batas sa US. Hindi po sa konsular. Okay, hindi sa embahada ng konsular. Kung ang nasabing pangyayari ay naganap sa Pilipinas o saklaw ng batas ng Pilipinas, maaaring magsagawa ng investigasyon ang mga otoridad sa Pilipinas. Gayunpaman, ang Pilipinas, okay, gayunpaman, ang kanilang kakayahan gumawa ng legal na hakbang laban sa isang mamamayan ng US. Sandali lang, excuse lang, nababay. Sorry. Nabahing ako. Wait lang Sorry. Nasaan na ba yung nito? Ay, doon pala sa baba. Wait lang. Sorry, excuse na nag-sneeze po tayo. Okay. Kung ang aligasyon ay may kinalaman sa isang posibleng krimen na saklaw ng jurisdiksyon ng Estados Unidos, gaya ng pandaraya, fraud, ang usapin ay karaniwang pinapaubaya sa naaangkop na ahensya ng pagpapatupad ng batas sa US. Kung ang sinasabing pagyayari ay naganap sa Pilipinas o saklaw ng batas ng Pilipinas, maaaring magsagawa ng investigasyon ang mga otoridad sa Pilipinas. Gayunpaman, ang kanilang kakayahang gumawa ng legal na hakbang laban sa isang mamamayan ng US ay nakadepende sa jurisdiksyon, mga umiirol na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa at kung saan naroroon ang taong nirereklamo. So meron pa rin siyang elemento. May factors siya. May elemento, meron pa rin hindrance, 'di ba? Yun ba ang tawang term? Okay, legal term. Kung ang pabaratang ay hindi totoo at ginawa sa social media, maaari nitong magbigay ng daan sa usapin ng puri, defamation o iba pang kasong civil, depende kung saan ginawa ang mga pahayag, kundi aling batas ang bansa o estado ang naaangkop. So nakadepende pa rin ang batas dito sa US kasi dito niya ginawa So, ang jurisdiction ay nandito. Okay? So, ang pinakamalinaw, ang mga sumusunod ay nangyari ba ang insidensya sa Estados Unidos o sa Pilipinas? Of course, sa US. Ang inaakusan ba ay mamayan lamang ng Estados Unidos? Yes. Na mamamayan ng Estados Unidos. O siya rin ba ay mamamayan ng Pilipinas? Naka-dual citizen ka ba, Marilyn Siang? Kasi kung ikaw ba ay isang mamamayan ng Estados Unidos o
Ha? Siya ba ay mamamayan din ng Pilipinas? Dalawang ano kasi yan eh, citizenship eh, kung nakadual ka. Okay? Ang reklamo ba ay isinampa sa embahada ng Pilipinas o sa Washington DC o sa ibang konsulado o embahada ng Pilipinas? Saan nga ba? Okay? Ang mga detalyeng ito ay makakatulong upang matukoy kung alin kung mayroon man ang may legal na jurisdiction sa usapin. So ito dapat, mga elements na to, dapat alam mo, bago ka nagdadakdak dyan sa iyong mga I was not in the use. Kaya I challenge you to come to it. Yung pala yung Paulmer, pwede ka pala mag-stay, mag-friends na kayo niyan, magbabati-bati na kayo. Pag ganun. Okay, so tuloy. Kaya ka naubusan na ng kaibigan Marilyn Chang. Naubusan ka daw ng kaibigan Marilyn Chang. Pambihira ka talaga, Pero mo, naging kaibigan mo kami, naging kaibigan mo ang USA and Friends, Marami kang naging kaibigan sa mga antay. Pero ano nangyari? Marami ka naman daw palang naging kaibigan sa mga antay, mga USN and Friends. Bakit mo naman kasi sila inaway? Wait lang, palagasin ko lang yung aso ko. Queenie, you wanna go out, darling? Ha? You wanna go out? You wanna go pee-pee? Naririnig ko kasi siya nag-check siya. Okay? Tuloy. Nangyari sa'yo? Sino kawawa lumat? Kasi ang nangyari, sinong kawawa? Ikaw daw, kawawa ka daw. Inaano ka ni Bruno Lee, sabi niya, ikaw daw ang lumabas na kawawa. Busang ka daw ng kaibigan. Labas, di ba? Kaya ngayon, naghahasik ka ng mga kasinungalingan dito sa naghahasik ka daw ng kasinungalingan. Bakit ka na? Ba't ka kasi naghahasik ng lagim? Ay, lagim tuloy. sorry. Bakit kasi naghahasik ka daw ng kasinungalingan? Social media. Sa social media daw. Puro kasinungalingan ang pinagtaas. Sagutin mo ito, madam. Puro ka daw kasinungalingan. Siyang nagsabi nun Ayan nakaano pa yung caption. I-start mo doon sa 2 minutes and 53. Dito kanya talaga inano Sabi mo. Sabihan ba naman tayo ibinul sa Kurao, yung mga palipad, bakit ba? Dinirect kanya 3 minutes and 53, direct address to Marilyn Chang regarding false claims made in her live stream. Ginawa mo daw sa live stream mo yan. Anong pakialam mo ron? Kaya mo bang sagutin kahit kalahati ng na-share ko dyan sa pabahay na yan? Bakit ka kasi nakikialam? Wala ka daw pakialam, sabi niya. Unang balahura na. Wala ka daw pakialam. Namin niya, kaya mo daw sagutin yung kalahating isinare niya dyan. Malaki naman pala yung sinare niya Kuya Noli yung sinare mo dyan take note may mga palipad dyan palipad at saka yung income mo sa, kaya pala binabawi niya. Maraming nagpapalipad sa iyo kasi yun yung sinasabi mo sa live mo Ikaw nagsasabi nun, hindi ako. At maglabasan tayo kung tatanggapin mo ang hamon ko, sagutin mo ang kalahati na na-share ko dyan. Hinahamon ka niya. Sabi niya, at maglabasan daw kayo, ang hamon ko sa'yo. Hinahamon ka niya, sagutin mo ang kalahati na na-share ko dyan. Bayad ka. Hindi yan. Kinokolektahan ka. Pambihira naman, Kalahati daw na-share. Kinokolektahan ka. Pambihira naman, kinokolektahan ka, Marilyn Chang. Bakit kasi? Ayan bigay mo yung share mo. Bakit hindi ka kasi nagsishare? Wala ka rin. Diyan sa pinagsasabi mong puro kasinungalingan, diyan sa... Talagang dinidiin niya talagang sinungaling ka, madam Ilang beses niyang sinabi yun Hindi ko na nga mabiling. Hindi ko na nga ma-count Dapat pala nagbilang ako. Since sana nung i-start ko yung pagsasabi niya ng Marilyn Chang, binilang ko sana kung ilang beses ilang beses niyang sinabing sinungaling ka. Hindi ko nabilang Yung live. Kasinungalingan daw. Kasi sabi niya rito, nag-comment yung si Langgam na Warriors ng Timbaliw. Sabi niya, alam namin lahat kung ano ang mga nasa live ni Canoli noon kasi lagi kami nasa live niya. Alam, lagi rin siyang nasa live niya. Pero wala itong ambaga. Lagi si Joy topic niya, daming palipad noon. Daming palipad noon, pero wala siya. So ngayon, meron siyang warlord siya. Madami daw palipad kay Canoli. Pero ikaw daw, wala ka. Wala ka daw. Sabi niya, lahat daw para kay Joy. Ngayon, sabi naman ito, sumagot itong si Marilyn Chang. Tapos, naniwala ang marami na ibinigay niya ang lahat. Binulsa ni Canoli ang majority na natanggap niya sa palipad. Binulsa daw yung majority. Binabasa na niya yung screenshot, madam. Paano mo alam? Paano mo nalaman? Paano mo daw nalaman? Paano daw alam? Diba?
Kaya hindi agad natapos ang bahay. Lol, ang sub nyo na Franjoy. Di ba? Oh. Ayan, binabasa niya yung screen. Pinapakita niya, oh. Pinapakita niya, oh. Ito na sa telepono niya, oh. Pero siyang screenshot sa sinabi mo daw. Patay tayo dyan. Nagpapalakas, nagpapabango sa Franjoy. Hoy mga Franjoy, wag kayong mga uto-uto. Inuuto lang kayo ni Marilyn Chang. Nagpapalakas ka pala sa Franjoy eh. Inuuto-uto kayo daw ni Marilyn Chang. Ay, Diyos ko Lord. Pare-pareho wala lang akong sinasabi. Diyos ko Lord, yung isa naman ano. Ay, nako. Huwag na daw. Magpapauto sa Franjoy. Hindi nyo alam, yun po ibasar ni Joy. Dati yan po nag-reaksyon na namamangkas si Joy sa dalawang ilog. Passer ka daw, Marilyn Chang. Ikaw daw ang nagsabi na namamang ka ng dalawang ilog si Joy. Sabi niya, oh, sagutin mo yan. Allegation niya sa'yo. Pininiplay ko lang. Okay? May allegation siya sa'yo. Basel ka daw ni Joy dati. Sinabihan mo daw na namamang ka sa dalawang ilog. Sabi niya, hindi ko kasi napanood yung ano mo eh, yung reaction mo eh. Hindi ko alam. Na sinabi mo yun. Ikaw ang sasagot sa kanya. Okay? Sakay na sakay naman kayo mga Franjoy. Oo, lako. So, ginagawa na niyang ano. Okay? Balahura na pala sagot ni Loli. Night Silver, hello mo. Si dalawang ilog. Sakay na sakay naman kayo. Oh, parang sinasabi kayong mga Franjoy, mga uto-uto. Sakay na naman kayo mga mga ano diyan sa mga Franjoy. Hala. Oh. 'Di ba? Ayan oh. Parang sinasabi mo na ano, inuuto-uto mo daw yung mga Franjoy. Tapos ngayon, sabi naman niya dito, sakay naman kayo mga Franjoy. Ala! Naku po ha, uto-uto daw kayo. Nagpapauto kay Marilyn Chang. Tapos ito, nag-follow up siya na talagang parang sinasabi niya rito na sumasakay naman yung mga nasa Franjoy. So, ibig sabihin, parang nagpapauto naman sila kay Marilyn Chang. Makailang beses niya po ako, sinabihan niya na tinawagan na wag nang ituloy ang pabahay ni Joy. Lalo na ito. Tinawagan mo daw na huwag nang ituloy ang pabahay kay Joy. Oh, sinabi mo pala ito eh. Muli, sabi ko po, no, mahal na namin mga sponsor si Joy. Oo. Pero sinabi daw niya na mahal na daw nila si Joy, mga sponsor. Ikaw daw yung kumukontra. Sabi niya yun ha. Hindi ako ang nagsasabi niyan. Piniplay ko lang yung video niya. Kung alam niyo po kung gaano kasinungaling yan, eto naman ano, papayuhan kita Marilyn Chang. O kaya Natanda na tayo, kaya hindi naman kayo kailan. Mas matanda ka pa sa akin. nakailan na yan na sinabi niyang sinungaling ka. Hindi na lang 5 beses yata to eh. Di ba? Sabi niya, papayuhan ka daw niya. Ha? Papayuhan ka, hindi naman kailan. Okay. Papayuhan ka daw niya. Dumad. O, kasinungalingan. Oo naman, ano, papayuhan kita. Papayuhan daw kanya. Marilyn Chang. Marilyn, Natanda na tayo, kaya hindi naman kayo papayuhan kita, Marilyn Chang. Natanda na tayo at hindi naman kaila. na mas matanda ka pa sa akin. Mas matanda ka sa akin. Ano, tayo na lang, ano, hindi natin alam kung hanggang kailan Kung hindi natin alam, kung hindi hanggang kailan. alam tayo sa mundong ito. Sa mundong ito. Kung puro pa kasinungalingan, kasi Kung puro kasinungalingan. Kasi, ay, hindi ko na mabilang. 10 beses na yata niyang sinabing sinungaling ka. Hindi ko na mabilang. Dapat pala binibilang ko yun. Dapat pala binilang ko kung kailan. Para palitan ko yung thumbnail ko na ilang beses kanya sinabihan ng sinungaling. Di ba? Okay. malala sa social media ka nagkakalat ng kasinungalingan. Oy, malala ka daw. Malala ka daw. Sa social media ka daw nagkakalat ng kasinungalingan. O, ano na naman, ang dami nun ah. Ilang beses kaya pinanggit nito? Sa social media ka nagkakalat ng kasinungalingan. Dami. Ang dami. Hello, DG. Dali lang, sinasagot ko lang yung asawa ko. Dito sa Messenger, dito sa aking nagte-text eh. Grabe, ang tindi. Hindi lang, palitan ko yung thumbnail ko.
Sabihin ko dito na ano, sinabihan ka ng ano, sinungaling ka ng ilang beses. Bihira talaga, oh. Oh. So, pabalik-balik yung sinabi, paulit-ulit na ginagamit ang kasinungalingan, sinungaling na paratang. 20, ito ay naging sentrong tema, kanyang depensa buong 1 hour at 20 minutes. Ang tagal niyang sinabi. Matindi pala ito, mga kapatid. Uy, ang dami. Hindi direktang mabibiling. Inuulit-ulit niyang sinabi yung paggamit ng kasinungalingan, sinungaling, o iba pang kaugnay, paratang kay Marilyn Chang. Madalas na binabanggit niya bilang bahagi ng kanyang mahabang pagsasalaysay at pakikipagpalitan sa mga viewers sa live chat. Yun ang kanyang sinabi. Yun ang naging observation ko dito, pabalik-balik, ang dami, oh. Diba? Tinitignan ko kasi yung notes ko, eh. Tinitignan ko yung notes ko. Ilang beses. May notes kasi ako. Sarap pala ipak-ipe kung ang ulit. Oo, tinitignan ko yung notes ko. Galit na galit. Gusto ko malakit. Sabi ni Chang. So, dami. Ang dami niyang sinabi dito paulit-ulit. So, hindi na siguro ako magtatagal para ibigay na natin yung ano, ibigay na natin yung floor kay Super Mario o kay kung sino man ang ano, 20 beses. 20 times niyang binanggit. Oh my God. 20 times. Okay? Dahil ang video ay isang live stream. Okay? Dahil tinitingnan ko yung notes ko. May notes kasi ako eh. Okay? Dahil ang video ay isang live streaming na umabot ng mahigit isang oras, mga kapatid, at ang host ay patuloy na sumasagot sa mga komento sa chat, ang mga terminong ito ay nabanggit ng higit sa 20 beses sa loob ng mahabang talakayan. Hindi ito nabanggit sa iisang pagkakataon lamang dahil ang buong tema ng video ay ang pagtatanggol sa kanyang sarili laban sa akusasyon ni Marilyn Chang. 20 times! 20 times kanina pa live si KSM. Ah, naka-live ba yun? Walang niya ka KSM, hindi mo na ako antay. Hindi, okay lang, okay lang. Talaga ano. So, ang host ay madalas gumagamit ng mga parilang, okay? Diyan ka ba Marilyn Chang? Oh, you should thank me kasi binibigyan na kita ng pointers, okay? You should thank me because I'm giving you already a pointers para hindi ka masyadong mahirapan. 20 times na, yun na binanggit niya ng paulit-ulit, okay? 20 times na, ang bihira talaga. Kanina pala. Okay? So, eto ha, hindi ko na siguro tatapusin to kasi paulit-ulit naman yung sinasabi niya eh. Bahala ka ng ano dito, bahala ka na dito. Kasi ikaw naman yung inanon niya dito, hindi naman ako eh. Okay? So, binibigyan lang kita ng pointers. Okay? Alam niyo yung mga reactors, na tawang-tawa talaga ako sa mga pagre-reaction nila sa mga videos ko. Kasi ang totoo, yung nireactionan nila about yung kapiste, sinare ko na sa aking community, yung nireactionan ni Phil Jan. Okay? Ayun talaga, mas mahaba yun. Marami pa akong sinabi doon. Kung gusto niyong i-take up, okay lang. Wala akong problema. Hindi ako mangi-strike. Okay? Mangi-strike lang ako pag ako sinisiraan. Siyempre, hindi totoo. So, dito, sa ano, magpapaalam na ako, last na anak ko na to kasi medyo matagal na eh. Medyo matagal na ako, 1 hour and 58 minutes na, CR na pati ako, naiihi na ako. Okay? So, ang host ng video na si Bronoli Vlog ay paulit-ulit na pahayag, okay, na nagpahayag ng kanyang panig laban sa mga paratang na kasinungalingan,
Okay? O na siya ay isang sinungaling, kaugnay sa issue sa bahay ni Joy, dahil ang video ay isang live stream na umabot ng mahigit 1 oras. Okay? 1 hour and 20 minutes and 34 seconds. Okay? Titingnan natin kasi baka mali ako eh. 1 hour and 20 minutes and 34 seconds. Okay? Mahigit na 1 oras. At ang host ay patuloy na sumasagot sa mga komento sa chat. Ang mga terminong ito ay nabanggit ng higit na sa 20 times. 20 times. 20 times, 20 na beses sa loob ng mahabang talakayan. Hindi ito nabanggit sa iisang pagkakataon lamang dahil ang buong tema ng video, tema ng video ay ang pagtatanggol sa kanyang sarili laban sa mga accusation ni Marilyn Chang, MC. Okay? Tawang-tawa ako dito ako natatawa sa sinabi ni Marilyn Chang eh. 20 times versus 2 times. Kuko. Haha, thank you for the clarification although I know the law. Dami mong ibalik, Miss MP. Sabi ni Miss MC. Natatawa talaga ako. Alam mo kung ako yung nagsasalita na natatawa tapos nagsasalita. Kasi dito kasi sa mga komento, dito ako natatawa eh. Naglo-loading na tuloy yung aking iPad. Ay nako, nawawala ba yung internet natin? Kasi may firewall na nagba-blockage doon sa internet namin eh. Lalagyan ko na to ng direct LAN para i-direct ako na. Okay? Nakakawa. Hindi natatawa kasi ako dito sa mga komento, kaya ako natatawa. Tapos natatawa ako kasi mahigit 20 times siyang sinabihan ng sinungaling, kasinungalingan, Tapos natawa ako dito sa sinabi niyang twice lang niyang sinabihan, pero sa kanya 20 times na. Okay? So ituloy natin. Ito, closing to ha. Ang host ay madalas na gumagamit ng mga pariralang, puro kasinungalingan ang pinagsasabi mo. Sino ang sinungaling? Quote and quote? Okay? 3 yung ginamit niya eh. 3 pariralang. Okay? 3 pariralang yung ginamit niya. Quote and quote? Puro kasinungalingan ang pinagsasabi mo. Sino ang sinungaling? Okay? Kasinungalingan ang ikinakalat sa social media. So, 3 yon, 3 factors. Okay? 3 elemento. 3 yon. Mag-live remark ko na. Okay, mga kaibigan, ako ay magpapaalam na mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay at pagpunta sa aking live. Tatapusin ko na ang aking live at natin ng panahon ang mga ang inaakusahan na si Marilyn Chang para sagutin ang 20 times na aligasyon laban ni Canoli sa kanyang mahigit 1 hour and 20 minutes and 34 seconds na live. Kanina lang po, meron na siyang 3,500 views. Stream live 3 hours ago. At merong comment na may komento na 19. At available hindi available yung script dahil masyado siyang mahaba. Okay, hindi siya available. Okay? So ang kanyang mga pariralang, ang kanyang mga paratang, okay? Quote and quote, 3. Puro kasinungalingan ang pinagsasabi mo. Sino ang sinungaling? 2. Okay? Ito, ano ko na lang siya. Ewan ko lang kung pwede kong ipin. Let's see kung mapipin ko. Okay. Ayan yung mga sinabi niya para binibigyan natin ng pointer si Madam. Binibigyan natin ng pointer si Madam para naman okay ba? Ang host ay madalas na gumagamit ng ito puro kasinungalingan. Okay, isa yan.
Yung pangalawa, okay, sino ang sinungaling? Okay? Ayan. Sandali inaayos ko lang para madaling makita. Okay, meron pa ba tayong space dyan? Ay, hindi ko pala pwedeng i-enter. Okay, sino ang sinungaling? Ayusin natin para madaling intindihin. Ayan. Okay. Okay? So, yan po yung ginamit niya. Okay, ewan ko lang kung makikita nyo yan. Ito po ang ginamit niya. 20 times 20 times. Bakit ayaw kong mapin? Kakaloka to Pin message. Ayan. Yan po yung ginamit niya. Okay? Ang host ay madalas na gumagamit ng parira lang. Puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Sino ang sinungaling? Kasinungalingan ang ikinakalat sa social media. Okay, so that's nakapin na po by everyone. Yes. So yan po yung kanyang ginamit. Okay? So ang paulit-ulit na ito ay bahagi ng kanyang pagdiin sa kanyang panig na walang katotohanan. Okay? Na walang katotohanan, okay? Na walang katotohanan ang paratang na ibinulsa niya ang pondo para sa pabahay. Okay? So, ito yung kanyang statement dyan. Okay? Para naman tayo fair. Kasi baka sabihin naman ni Kanoli na tayo, binibigwasan natin ng gusto. So, ang kanyang overall ay yung kanyang talagang pinapahiwatig. Ang kanya talagang pinapahiwatig sa kanyang ang kanyang live na humigit kumulang 1 hour and 20 minutes and 34 seconds. Ito po. Okay? Okay? Ang paulit-ulit na ito ay bahagi ng kanyang pagdiin sa kanyang panig na walang katotohanan ang mga paratang na ibinulsa niya ang pondo para sa pabahay. Okay? Pa-share ng knowledge, Miss MP, para di ako mazero sa rebuttal. Ay, nagre-rebuttal ka rin, Corseya? Meron ka bang channel? Tignan ko lang Alam niyo, nagugutom na ako, naiihi. Kailangan ko ng tea-time. Kasi nag-coffee po ako Alam niyo naman pag nagko-coffee, di ba? Alam niyo naman. Nag-coffee kasi Meron kang crucial? Hindi ko alam na may channel ka. Tignan ko lang go to channel. Wala ka naman channel Crucial Cruel. Okay? Alright, ako'y magpapaalam na mga kapatid. Thank you so much. Wala po, pero sa sarap mag-comment. Okay, you can do that. Alright. Ito fair ang natin pinarating natin sa ating live stream kung ano talaga yung mga paratang niya at yung kanyang gustong iparating na siya ay paulit-ulit na ito ay ibinahagi ng kanyang pagdiin sa kanyang panig ng walang katotohanan ang mga paratang na ibinulsa niya ang pondo na pondo para sa bahay ni Joy. So ngayon, it's time for you, Madam Marilyn Chang, to refute, okay? To answer. It's your time to counter, okay? Kailangan mo nang i-counter to at kailangan mo nang itong i-refute yung kanyang allegations against you. 20 times po Bye for now. Thank you mga kapatid. Bye-bye na po. Maraming salamat sa inyong pag-antabay at pagsuporta ng aking channel. Maraming salamat po. At sana po ay patamsak naman mga kapatid. 128, mas mataas pa ang viewers natin kanina. At wag naman kalimutan i-hype. Kung meron po kayong hype dyan sa phone nyo, nasa 3 dots. Okay, ito po yun Hindi ko kasi kayang i-hype yung aking phone ay aking sariling video, okay? Hindi ko, hindi ko kasi kayang i-hype yung aking sariling video. Ay, ano ba yan? Bakit nagsasalita pa yan? Ito may 3 dots po dyan. May 3 dots po dyan. May makikita kayong hats. Yung 3 dots dito sa tabi ng arrow, kung may nakikita kayong arrow dyan, di ba? Yung ganon, yung thumbs up. Tapos may arrow dyan, tapos may 3 dots. Pindutin nyo lang yan. Tapos lalabas na yung hype. Pindutin nyo lang yung hype. Pero hindi ko pwedeng i-hype yung sarili ko. Kasi
Kaya gano'n. Okay, thank you so much po. Hindi nga. Thank you so much po mga kapatid. Maraming salamat po at magbabay na po ako. Happy Monday everyone. Take care everyone and God bless. And good night everyone. Thank you. Good night po sa mga matutulog na. Thank you. Bye. Thank you.